Happy New Year, everyone! It's day 2 of 365 days of 2026. Anong breakfast nyo? Hello everyone! Welcome back to another vlog. At yan nga ang ulam namin, tortang talong, inihaw na isda, danggit, kape, at saka fruits natin today ay papaya. Today is just another day full of errands. Ako naghatid kay daddy sa work kasi ginamit ni Captain yung isang sasakyan. Kapag kasi pinapanood ko yung mga videos ko, nakikita ko na yung mga puti ko lumalabas na dun sa aking hair. Kaya this time, magpapagupit tayo at magpapakulay ng buhok. Isa pa, nire-require na rin kami sa work na bumisita sa office at doon mag-work at least once a week. Kaya kailangan naman medyo presentable tayo. Dito pala ako nagpagupit at nagpakulay sa Magic Styles. Ang binayaran ko nasa around $180 kasi medyo mahaba yung buhok ko. Anyway, once a year ko lang naman ginagawa yan. Most of the time, ako lang nagkukulay sa bahay. Kailangan lang talaga lagyan ng konting style yung buhok. At doon nga sa bandang tabi ay meron ding manicure and pedicure kaya nagpaayos na rin ako ng nails. Kung titingnan nyo guys, parang ang gabi na, no? Pero alam nyo ba, alas 5 pa lang ng hapon yan. Isa sa mga bagay na appreciate ko dito sa Canada is yung mas madali siyang mag-drive dito kaysa dyan sa Pilipinas. Dito kasi talagang disiplinado yung mga tao. At least hindi masyadong malamig ngayon, kaya hindi naman madulas. Kaya lang yun nga, foggy, kaya medyo delikado pa rin. So ingat pa rin tayo. Yung driving, isa talaga sa weakness ko yan eh. Diyan yata bumaba yung confidence ko dati kasi alam nyo ba, 2 beses akong nag-take ng exam kasi bumagsak talaga ako nung una. Akala ko, mataas yung score ko kasi 95/5. Yung pala 95 ang mali, 5 yung tama. Tapos na dangerous action pa ako kasi nga lumiko ako habang may tumatawid na tao. Kaya ayun, nung pangalawang take ko, I had to go to Steinbach. Ginamit ko yung address nung aking pinsan doon at doon ako nag-take. Alam mo yung magso-shoulder check ka pero wala namang mga sasakyan sa paligid. Tapos kahit nakapasa na ako, hindi talaga ako nagdadaan sa mga main road. Sa Winnipeg pa kami noon eh. Mga driver din doon, kakaiba. Talagang bubusinahan ka. Kaya doon ako lagi sa mga backlanes dumadaan. Siguro mga 1 year din na ganun ako hanggang sa na-build ko na yung confidence ko. At ayan nga, nung pauwi kami, na-caught up kami sa train. Isa yan sa mga struggle ng mga nag-work dito. Yung tipong late ka na sa trabaho tapos aabutan ka pa sa train track. Tapos ganyan katagal yung paglakad ng train. Late ka na talaga. Anyway, happy na rin ako at nakapasa na ako, nakakapag-drive na ako kasi meron na akong freedom. So, yun lang muna for today. See you again tomorrow for another kwentuhan. God bless everyone.